Sa gitna ng patuloy na tensyon sa Gaza, isang panibagong pag-atake ng Israel ang muling nagbunsod ng pangamba sa international community. Nitong linggo ng palaspas, April 13, nawasak ang Al-Ali Arab Baptist Hospital, ang natitirang ospital na ganap na gumagana sa Gaza dahil sa airstrike ng Israel. Ayon sa health officials, naapektuhan nito ang surgical department at oxygen generation unit kung kaya't mahigit 200 na pasyente ang kinailang ilikas, kabilang ang mga bata sa intensive care unit. Isang batang pasyente ang namatay habang inililikas dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang ibang hindi na ilikas, naiwan na lamang sa mga koridor ng ospital o sa mga kalsada. There's still a significant number of patients here that need surgeries. Little kids, women and children with open wounds, exposed bones. And they need a lot of work. Unfortunately, our ability to take care of these patients is significantly impaired. Dahil sa airstrike, nawasak din ang blood bank at pharmacy ng ospital. Lalong bumigat ang krisis sa kalusugan sa Gaza dahil nasa 1 milyong Palestino ang umaasa sa Al-Ali Arab Hospital. Some of the patients ended up in the street while others remained inside the hospital, unable to escape. Some because they didn't have family members accompanying them couldn't run due to their medical condition. Wika ni Munir Al-Barsh, ang Director General ng Palestine Health Ministry. Isa itong health disaster in every sense of the word. Ayon sa kanilang ahensya, 34 na ospital na sa Gaza ang nawasak dahil sa pambobomba ng Israel mula pa noong 2023. Ayon sa mga international organization, ang sistematikong pagsira ng Israel sa health facilities sa Gaza ay direktang paglabag sa karapatan ng mga sibilyan. Ayon sa United Nations, mahigit 1.7 million na ang nawalan ng tirahan sa Gaza. Karamihan ay walang access sa serbisyong medikal, pagkain at tubig. Patuloy ang apela ng health workers at humanitarian groups. Igalang ang mga ospital bilang neutral zones. Para sa iba pang balita, i-follow lamang ang social media pages ng News 5.